Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News. Senator Alan Peter Cayetano, bagong DFA Secretary, AFP Chief General Eduardo Año, susunod na DILG Secretary. Presidente Duterte inaming dahil sa utang na loob ang appointment ni Mocha Uzon. Mga magsasakang nagkampo sa Menjola, kinausap ni libre ni Duterte. Sa good news, 2 bagong fighting jets mula sa South Korea na i-turn over na sa Philippine Air Force. Sa Alamba News, alamin, kilalanin ang mga bagong appointee ni Pangulong Duterte. Sa news coverage, kakaibang klaseng shirt na impento. Balita mula sa Seoul, bagong talagang Pangulo ng South Korea, handang magtungo sa Nokor. Sa Game Now, supalpal ni Ginobili kay Harden, dahilan ng panalo ng Spurs sa Game 5. Showbiz, mga critic post ni Sharon Cuneta sa kanyang Facebook account, ikinabahala ng mga nakakabasa. Nanay ni Charisse, may nakakaiyak na mensahe sa kanyang anak. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Baka hindi nyo pa po alam ito, may bago na po tayong DFA Secretary. Itinalaga kahapon ni Presidente Digong Duterte bilang bagong kalihim ng DFA si Senator Alan Peter Cayetano. Kung kailan magsisimulang manungkulan si Senator/Secretary Cayetano. Alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Bago umalis patungo sa Cambodia, ibinalita ni Pangulong Duterte ang bago niyang appointment sa 2 mahalagang ahensya ng executive branch. Pinirmahan na ng Pangulo ang papeles ni Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Foreign Affairs Secretary, pero wala pang petsa ang pagpasok ng senador sa DFA. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Presidente na may nakita na siyang DILG Secretary sa katauhan ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na magre-retiro na sa loob ng ilang buwan. Si Cayetano ang vice presidential candidate ni Duterte sa nagdaang presidential elections, habang si Año naman ay sinasabing malapit din sa Pangulo. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Pinag-uusapan na rin lang ang revelasyon ni Pangulong Duterte. Ito pa isa. Sa isang speech, inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na dahil sa utang na loob, kaya niya itinalaga si Asek Mocha Uzon sa PCOO. Kung bakit ito binanggit ng Pangulo, alamin natin sa report. Nagbabalik si RH48 Sheila Idubas.
Idinipensa ni Pangulong Duterte ang desisyong ilagay sa gobyerno si Ms. Mocha Uson bilang Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office. Ayon sa Pangulo, wala siyang nakikitang masama sa paghirang kay Uson na matalino at mahusay magsalita. Sinabi ni Duterte na hindi issue sa kanya na naging sexy singer-dancer si Mocha at ang ginawa nito ay parte lang ng kanyang hanap buhay. Inamin din ng Pangulo na ang pagbibigay niya ng posisyon kay Mocha ay bayad sa utang na loob dahil nangampanya ito at nagbigay ng libreng serbisyo sa kanya noong panahon ng eleksyon. Well, there's nothing wrong with the woman or the girl. She's bright, she's articulate. And if it's just a matter of dancing, she was not dancing naked. She was winning during the campaign. A little bit sexier than the other. But that does not prevent anybody to deprive her of the honors that they deserve. It's a matter of intellect. Yung pagkasayaw niya, hanap buhay yan eh. That's hanap buhay. There's no law which says that if you expose half of your body with shorts and a bra, you're disqualified from being the president of the Philippines. There's really no law. At utang na loob po yan sa kanila because they offered their services free at the time when wala akong pera because they believe in me. Now, it's my time to believe in them. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman, nilibre ni Pangulong Duterte. Nilibre ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga magsasaka na nagkampo sa Menjola. Kung bakit nagkampo ang mga magsasaka sa Menjola at kung ano ang napag-usapan nila ng Pangulo, alamin natin sa report na ito. Nagulat ang marami nang biglang puntahan at kausapin ni Pangulong Duterte ang mga magsasakang nagkampo sa Menjola bilang protesta. Ito'y mga magsasaka galing sa Davao Region na dumayo sa Menjola para iprotesta ang umano'y pangaagaw ng Lapanday Foods Corp sa kanilang lupa. Mga benepisyaryo sila ng mahigit sa 145 ektaryang lupain sa ilalim ng Agrarian Reform Program pero kasunod ng dialogo nila ng presidente, nangako si Duterte na tutulungan sila sa kanilang hinaing. Inalok ng Pangulo ang mga magsasaka na maghapunan sa Manila Hotel pero nagbago ang plano at nagtabili na lang siya ng Chicken Joy para sa lahat. At nangako rin ang Pangulo na ililibre sila ng tiket sa eroplano pauwi sa Davao. Kumain na kayo ng hapunan? Kita mo? Ilang kayo lahat dito? Bong! Reserve ka ng 200 sa Manila Hotel. Bong, kayo pagkainin. Ayaw ninyo? Okay. Bong! 200 sa Manila Hotel. Manila Hotel. Gusto nila Manila Hotel. Nakatikim sila ng... Basta yung nakabarong lahat doon, naka-gown. Huwag ninyong pansinin yun. Kaya na hindi tayo magkakilala. Pero sabi ni Mayor, dito kami magkain ng hapunan. Manila Hotel. Para makatikim kayo. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Seguridad ng mga turista sa Palawan tiniyak ng Mimaropa Police. Magbabalita si 28 Raymond Alpas. Walang dapat may pangamba ang mga turista, lokal man o dayuhan na naggustong magtungo sa lalawigan ng Palawan dahil ligtas ang probinsya. Ito ang binigyang katiyakan ni Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang Regional Director ng Mimaropa Police, kasunod ng inilabas na travel advisory ng Bansang Amerika na huwag magpunta sa Palawan ang mga Amerikano dahil sa banta ng kidnapping. Sinabi ni Mayor na wala pa man ang travel advisory ay nakataas na ang alerto ng kanilang mga tawan sa lalawigan. Lalo na nangyari ang pagpasok ng mga Abu Sayyaf sa Bohol. Maigpit umano ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines at mga local government units para lang matiyak ang seguridad ng lalawigan. Katuwang ng PNP at Armed Forces of the Philippines ang mga tawan ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa Puerto Princesa Subterranean River National Park. Minsan nang naging biktima ang Palawan ng mga Abu Sayyaf ng dinukot
ang ilang mga bisita sa Dos Palmas Resort noong taong 2001. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpa, Sarich 28, naglilingkod sa pagbabalita. Ito ang mga kawawang pulis. 2 pulis ang pinagbabaril patay sa Antipolo City. Kung ano ang motibo ng o sa pagpatay ng mga lespo. Narito po ang report. Pinagbabaril at napatay ng mga suspect na riding in tandem ang 2 pulis sa Antipolo City kagabi. Dead on the spot si PO2 Ernesto Toralba Jr. ng pagbabarilin sa Lower Masikap Zigzag Road, Barangay San Jose, Antipolo. Habang namatay naman sa Antipolo City Hospital ang kasama niyang si PO2 Robert Riganit. Napag-alaman kay Superintendent Ruben Andiso, hepe ng Antipolo City Police, na 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang biglang huminto kay na PO2 Toralba at PO2 Riganit at saka sila sunod-sunod na pinaputukan. Binanggit ni Superintendent Andiso na hawak pa ng 2 pulis ang kanilang baril ng bumaksak, palatandaang lumaban sila sa mga sospek. Patay on the spot si PO2 Toralba habang naubusan naman ng dugo si PO2 Riganit bago maihatid sa ospital. Sa insidente na malaliman ng iniimbestigahan ng kanilang mga kabaro sa Antipolo Police. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Bad news tayo, tricycle driver niratrat. Patay ang isang tricycle driver matapos ratratin ng mga armadong kalalakihan sa loob mismo ng kanyang bahay po ito sa Quezon City. Kung ano ang posibleng dahilan kung bakit pinagbabarel ang tricycle driver na ito, alamin po natin sa report. Nagbabalik po si RH48 Sheila Idubas. Dead on the spot ang umano'y tulak ng droga na pinasok sa bahay at pinagbabaril sa Quezon City kaninang madaling araw. Kinilala ang napatay na si Paul Vincent Abdao, 28 years old, na pinagbabaril ng 3 sospek na nakatakip ang muka sa kanyang bahay sa Laura Street, Barangay Old Balara, Quezon City. Sinabi ng kinakasama ni Abdao na si Angel, dating gumagamit at nagbibenta ng droga ang kanyang kinakasama. Pero ayon sa mga tauhan ng barangay, madalas dati ang bentahan at pwestuhan ng mga gumagamit ng shabu sa bahay ni Abdao pero naging madalang na ito. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Ito na yung tungkol dun sa National ID System. Panukalang National ID System lusot na sa komite ng Kamara. Magbabalita si 1-4 Let Narciso Abinales. Inaprubahan na ng House Committee on Population and Family Relations ang panukala para sa National ID System na naglalayong magkaroon ng iisang government ID na lamang ang bawat Pilipino. Unanimous ang pag-aproba ng mga miyembro ng komite sa Filipino Identification Act. Sa ilalim ng substitute bill, mandatory para sa bawat Pilipino na may edad 18 na kumuha ng national ID. Libre itong ibibigay sa unang pagkakataon, pero magbabayad na kung magpapare-issue ng ID ang isang individual. Ang Philippine Statistics Authority ang magiging repository ng lahat ng personal data para sa national ID at hindi ito maaaring ilabas ng walang kaukulang permiso. Yan ang DCRH News. Let Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, bad news para sa mga mommy at sa mga daddy rin. Pinangangambahang tumaas ang presyo ng isda dahil sa sobrang init ng panahon na nagdulot ng pagkatuyo ng mga palaisdaan. Kung ano ang apektadong lalawigan, narito po ang report. Posibleng magmahal ang bangus at magkulang ang supply dahil sa sobrang init ng panahon. Sinasabing natuyong ilang stream sa Hilagang Luzon na nakaapekto sa fish industry sa Kasiguron, Aurora at Lingayen, Pangasinan. Dahil dito, maraming isda ang namamatay kaya napipilitan ang bangus growers na maagang mag-harvest ng bangus fingerlings para maibalik man lang ang kanilang puhunan. Ayon kay Char Fernandez, agricultural technologist sa Pangasinan, silted na ang mga palaisdaan
umuulan at marami na ang natuyo ng tubig kaya matindi ang epekto nito sa local fish industry sa lalawigan. Samantala, nagbabala naman ang pag-asa sa publiko na paghandaan ang mas mainit na panahon sa mga darating na araw dahil sa mas mataas ang heat index sa buwang ito. O baka fans ho kayo ni Sharon Cuneta at nag-aalala kayo para kay Ate Shawi. Mga cryptic post ni Sharon Cuneta sa kanyang Facebook account. Ikinababahala po ng mga nakakabasa po yan. Magbabalita si RH43, si Rocky. Palaisipan sa kanyang followers at sa mga nakakabasa ang mga cryptic post ni Sharon Cuneta sa kanyang Facebook account. Noong May 3, unang nag-post si Sharon na nakakaintriga matapos na sabihin nito na nakakaranas siya ng matinding sakit at fatigue nitong mga nakaraang linggo kung kaya't kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paglayo sa pamilya ng mag-isa. May 6 naman nang mag-post ito na nasa house for sale tour siya kung saan posible umanong bumili siya ng bahay sa isa sa mga states sa Amerika kung saan maaari siyang mag-stay ng once a year. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ito, warning ito para sa mga matataray na empleyado dyan. Panoorin nyo to. Agaw eksena ngayon sa social media ang empleyado ng Pag-ibig Fund na nagtaray sa isang ginang na nagtatanong lamang kung saan ang counter. Kung ano ang mga pinagsasabi ng mataray na empleyado sa ginang, alamin po natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang isang empleyado ng Pag-ibig Fund na nanigaw umano sa isang nagtatanong na babae sa EPSA Rosario, Cavite. Lumapit umano sa masungit na empleyado ang isang nakapink na babae para magtanong kung saan ang counter pero imbes na i-assist, sinigawan umano siya at dinuro-duro pa. Tinawag din nito ang guard para sabihing huwag papalapitin sa kanya ang babae na hindi marunong magbasa at tinawag na buwisit. Nang lumapit ang guard, ipinaliwanag ng nakapink na babae na nagtatanong lamang siya habang sinabi naman ng guard na pagpasensyahan na lamang ang empleyado dahil ganun umano talaga ang ugali nito. Matapos mag-viral, agad na umaksyon ng Pag-ibig Fund EPSA Rosario Branch kung saan agad na ni-relieve o pinagpahinga ang nasabing empleyado dahil anila dapat ay mabigyan ng leksyon ang nasabing empleyado. Paliwanag rin ng ahensya, hindi nila kinukonsinti ang mga tulad nitong empleyado dahil nararapat lamang na maging customer-friendly ang mga ito. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Siguro pagpalitin natin yung guard at saka yung empleyado ng Pag-ibig. Yung empleyado ng Pag-ibig ang gawing guard. Yung guard ang gawing empleyado ng Pag-ibig. O, ito pa isang good news. May bagong fighter jets na po ang AFP. Mula sa mga sasakyang pandagat, sasakyang panghimpapawid naman ang dumagdag sa mga kagamitang magagamit ng ating mga kasundaluhan ang dumating po sa Pilipinas. At para sa detalye ng good news report na yan, narito ang report ni RH09, Sunny Casulia. Binasbasan at formal nang tinanggap ng Philippine Air Force o PAF ang karagdagang 2 fighter jets mula sa South Korea kahapon. May 10 sa Clark Air Base sa Pampanga. Pinangunahan ang ceremonial pouring of champagne ni Major General Arnold Mansita, Commander ng Logistics Command ng Philippine Air Force, kasabay ng pagbabasbas sa nasabing mga aircrafts na FA-50 Fighting Eagle Jet. Kabilang ang naturang mga jet sa 18.9 billion acquisition ng Administrasyong Aquino para na rin sa isinagawang modernization program ng mga hukbong pangseguridad ng bansa. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Siguro naman alam nyo na to, may bagong appointment po si Pangulong Duterte.
Bago magtungo sa Cambodia, siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi mababakante ang ilang posisyon sa pamahalaan. Kung sino-sino ang mga bagong appointee ng Pangulo. Alamin natin yan sa report ni RH49 Rita Salonga. Marami na namang nagulat sa mga naging desisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Una, may kapalit na si Gina Lopez bilang Secretary ng Department of Environment and Natural Resources sa katauhan ni Roy Cimatu. Dati nang na-assign ni Pangulong Duterte si Cimatu bilang Special Envoy for Overseas Filipino Workers. Nagbabalik gobyerno naman si Jose de Venecia bilang Special Envoy for Intercultural Dialogue. Ayon sa Department of Foreign Affairs, trabaho ni de Venecia ang magbigay payo sa gobyerno pagdating sa intercultural dialogue, pati na rin ang pagbibigay ng rekomendasyon kung paano isusulong ng pamahalaan ang kanyang interes sa mga ganitong usapin. At higit sa lahat, ang controversial na blogger at kilalang Duterte supporter na si Mocha Yuson ay isa ng Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office. Sino nga bang mga ito? At bakit nagiging matunog at kontrobersyal ang pagkakatalaga ng mga ito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito para dun sa mga mahihilig sa shirts na ayaw masyadong magpalit ng shirts. Pero eto, panoorin ito. Naimbento na po ang isang uri ng shirt na merong 4 na iba't ibang disenyo. Isang shirt pero 4 ang disenyo. Swak na swak po ito sa tinatawag na Uzu Q shirt para sa mga tao na mabilis magsawa sa kanilang mga t-shirt. Kung ano-ano ang mga ibang features ng t-shirt na ito, alamin po natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Tamad ka bang magdala ng t-shirt kapag ikaw ay bumabiyahe o kaya'y nagbabakasyon? Ito na ang sagot sa iyong katamaran, ang Utsu Q shirt. Ito'y dahil maaari itong isuot in 4 different ways in any occasion. Ibig sabihin, 4 na design sa iisang t-shirt lamang. Sa pamagitan ng multiple combinations, maaari mong i-optimize ang iyong wardrobe space at i-enhance ang iyong look sa bawat pagbabiyahe mo. Ang Utsu ay mayroong 2 international patents at ang kaisa-isang brand sa buong mundo na gumagawa ng quad-face t-shirts. Gawa ito sa Italy na may fully recycled fabric. Ang single-layer technology makes your Q-shirt softer at mas lighter kaysa sa ibang shirts na iyong nakasanayan ng isuot. Nangangamba ka ba sa pawis? Don't worry dahil hindi ito magiging problem dahil ang Stay Dry at Hydrophilic Nanotechnologies will keep your skin dry ng buong maghapon. Habang ang antibacterial fabric ay tested na sa pagiging smell-proof, kaya naman ang Utsu Q shirt will make you feel cleaner for longer. Ang Utsu Q shirt ay walang front or back at wala ring inside or outside, kung kaya't maaari itong isuot in 4 different ways. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Agad na nagpahayag ng kahandaan ang bagong presidente ng South Korea na si Moon Jae-in na magtungo sa North Korea. Kinumpirma ito ni Moon sa kanyang speech kasabay ng formal na oath-taking ceremony at sinabing gagawin niya ang lahat para sa kapayapaan ng Korean Peninsula. Sa gitna ito ng matensyong sitwasyon sa Korean Peninsula sa pagitan ng Estados Unidos at Pyongyang dahil sa patuloy na pagmamatigas ng North Korea sa kanilang mga nuclear weapon at missile programs. Kilala ang 64 years old human rights lawyer na anak ng North Korean refugee sa kanyang mga liberal na pananaw. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita.
May pagkakataon pa sanang ituloy sa ikalawang overtime ang Game 5 ng serye sa pagitan ng San Antonio Spurs at Houston Rockets, pero sinumpalpal ni Manu Ginobili ang 3-point attempt ni James Harden at tumunog na ang buzzer para makapitan ng Spurs ang kanilang 110-107 lead at makuha ang panalo. Matapos ang isang jump ball situation kung saan nakuha muli ng Rockets ang bola na may 11 seconds na lang na natitira sa laro, naibigay ang bola kay James Harden na sinubukang lagpasan si Ginobili sa pamamagitan ng isang hesitation move. Nagawa ngang makalagpas ni Harden at nag-pull up mula sa 3-point arc, pero hindi naman ito pinalagpas ni Manu Ginobili na sinupalpal ang attempt ni Harden mula sa likod. Tumunog na ang buzzer at naghiyawan ang mga fans ng Spurs, lalo na at si Harden ay isang regular season MVP candidate at si Manu Ginobili naman ay ang ikalawa sa pinakamatandang player sa NBA ngayon. Dahil dito nakuha ng San Antonio Spurs ang 3-2 series lead at pupunta naman sa Houston ang Game 6 ng series na ito. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isang makabagbag damdamin na open letter ang ginawa ni Raquel Pempenko para sa kanyang anak na si Charis matapos na magdaos ang kanyang ika-25 taong karawan ang singer noong May 10. Sa kanyang sulat, inamin ni Raquel na matagal na silang hindi nakikita ng kanyang anak kung saan wala rin umano silang komunikasyon. Sinabi pa nito na kahit na malayo si Charis sa kanya ay lagi itong nasa isip at puso niya dahil anak niya ito at galing ito sa kanyang sinapupunan. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, meron pa bang sama ng panahon ang ating aasahan sa buong kapuluan po? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Eunice Huntayas, straight from Panahon TV. Magandang araw, Pilipinas! Malapit na naman matapos ang ikalawang linggo ng Mayo, ngunit nagpapatuloy pa rin ang tag-init season sa ating bansa. Ngayong araw, alamin na natin ang weather systems na nakakaapekto dun sa agwat ng temperatura at sa lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Easterlies pa rin ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya ito ay magdadala ng pangkalahatang maaliwalas na panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, paghandaan ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon dahil ang temperatura ay inaasahang papalo sa 35 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas, asahan din ang generally fair weather condition dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at pati na rin sa Metro Cebu. Pagdating sa hapon o sa gabi, paghandaan nga lang yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Agwat ng temperatura ay hindi nagkakalayo, ito ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, dahil dominante dito ang Intertropical Convergence Zone, magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Cagayan de Oro, Metro Davao pati na rin sa Zamboanga. San ka man naroroon, importante ay nakahanda ka sa anumang lagay ng ating panahon. Kaya naman alamin natin ang detalye nito sa mga piling lungsod ng bansa. Para sa masisipag na tricycle driver sa Cabanatuan City, paghandaan ang napakainit na panahon dahil ang temperatura ay papalo sa 36 degrees Celsius. Good news naman dahil maaliwalas na panahon ang asahan sa Venice of Visayas dito sa Rojas. Para sa mga kababayan natin sa General Santos, Surigao at pati na rin sa Dipolog, ihanda lagi ang payong dahil asahan ang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ngunit kabaliktaran naman dito sa Catbalogan at Tagbilaran dahil asahan ang generally fair weather condition. Magandang lagay ng panahon sa umaga at tanghali, ngunit paghandaan yung chances of isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Sundan kami mamaya alas 5 ng hapon dito lamang sa DZRH Teleradyo. Ako si Eunice Huntayas, magandang araw.
Maraming salamat. Ano pangalan nun? Si Eunice, no? Eunice. Maraming salamat, Eunice, mula sa Panahon TV. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan na bubuo ng MBC Network News. Ako po yung lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.